Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, lumutang ang isang hindi inaasahang elemento sa digmaan. Ang masinsinang kampanya ng Peking impormasyon na pinaniniwala ang pinamumunuan ng China. Matapos ang isinagawang airstrike ng Indian Air Force laban sa mga base militar ng Pakistan, kabilang na ang pagbagsak ng isang F-16 at dalawang JF-17 na Chinese-made jets na gamit ng Pakistan, agad na umalingaw-ngaw ang mga salaysay na tila may layuning baluktutin ang katotohanan. Habang ang mga general ng Pakistan ay umaasa sa depensa ng China sa himpapawid, lumitaw ang katotohanang walang ganitong suporta ang aktual na naganap, dahilan upang mabunyag ang mga kahinaan sa depensa ng dalawang magkaalyadong bansa. Sa loob lamang ng ilang oras mula sa insidente, nagsimulang kumalat ang isang larawan na nagpapakitang di umano'y nabagsak ang isang Indian Rafale fighter jet gamit ang Chinese missiles. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang katotohanang peke ang nasabing imahe. Ayon sa mapadaluphasa sa larangan ng Digital Forensic Analysis, ang imahe ay nagpapakita ng malinaw na palatandaan ng cloning, isang proseso ng Photoshop na nagkakaroon ng pagkakapareho sa mga pixel pattern sa ilang bahagi ng larawan. Bukod dito, kapansin-pansin din ang biglaang pagbabago ng liwanag o gradient sa larawan. Indikasyong ito ay manipulated at hindi authentic. Ayon sa pagsusuri, ito ay hindi kagagawa ng Pakistan kundi ng mismong China na matagal nang kilala sa paggamit ng propaganda para sa sariling kapakinabangan. Ang malisyosong larawan ay sinasabing bahagi ng mas malawak na estratehiya ng misinformation campaign ng Chinese Communist Party at tila hindi lamang ito para sa politikal na puntos. Ilang oras lamang matapos kumalat ang Peking imahe, biglang tumaas ng 17% ang stock value ng Chinese weapons manufacturer na di umano'y gumawa ng missile na ginamit umano sa pagbagsak ng Rafale. Ayon sa mga ekonomista, ang nasabing pag-akyat ng stock value ay posibleng nagdagdag ng daan-daang milyong dolyar sa market capitalization ng kumpanya. Lahat ito bunga ng isang huwad na larawan na ginamit upang manipulahin ang perception ng publiko at investors. Hindi rin nagpaawat ang Chinese state media sa pagpapalaganap ng maling impormasyon. Isa sa mga nangungunang pahayagan ng China, ang Global Times, ay agad na naglabas ng balita na di umano'y nakapagpabagsak ang Pakistan ng isa pang Indian fighter jet gamit pa rin ang Chinese-made weapons. Gayunman, sa kabila ng kagilagilalas na pahayag, walang kahit anong ebidensya o opisyal na record mula sa neutral na sources ang inilahad upang patunayan ito. Ang naturang ulat ay agad ding pinabulaanan ng Indian Embassy sa Beijing sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag na nanawagan sa mga mamamahayag na suriin ang katotohanan ng mga ulat bago ito ikalat. Habang ang digmaan ay patuloy na nilalabanan sa kalangitan at lupa, isa pang mas tahimik ngunit mabisang labanan ang nangyayari online. Ang mga CCP bots na aktibong gumagalaw sa iba't ibang social media platforms ay nagsasagawa ng coordinated reporting at downvoting ng mga posts at videos na bumabatikos sa kalidad at pagiging epektibo ng Chinese weapons. Sa ganitong paraan, pinipilit nilang patahimikin ang mga kritikal na boses at linisin ang imahe ng Chinese military-industrial complex sa digital space. Ang ganitong manipulasyon ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China upang mapanatili ang kontrol sa narrative ng kasalukuyang digmaan, hindi lamang sa larangan ng armas, kundi pati na rin sa larangan ng impormasyon. Ang paggamit ng misinformation bilang sandata ay hindi na bago sa kasaysayan ng mga diktadurya. Ngunit ang agresibong paggamit nito ng kasalukuyang CCP sa gitna ng aktwal na armed conflict ay isang bagong antas ng hybrid warfare. Sa pamamagitan ng teknolohiyang digital at social media platforms, ang CCP ay nagsasagawa ng perception engineering, isang uri ng operasyon kung saan ang layunin ay manipulahin ang pagtingin ng mundo sa isang partikular na kaganapan upang makamit ang mga politikal, ekonomiko at estratehikong layunin.
Sa kasong ito, malinaw na ang layunin ay ipamalas sa mga bansang umaasa sa imported na armas na epektibo at maaasahan ang teknolohiyang gawang China. Ngunit sa halip na katotohanan, pekeng tagumpay at daya ang kanilang ipinapakita. At sa bawat pagpapakalat ng huwad na larawan o kathang-isip na ulat, mas lalong lumalalim ang krisis sa kredibilidad ng China sa internasyonal na entablado. Hindi na lamang ito usapin ng propaganda, kundi isang seryosong banta sa pandaigdigang kapayapaan at kaayusan. Habang ang mga drone ay lumilipad sa himpapawid at ang mga misil ay tumatama sa lupa, isang mas malawak na digmaan sa katotohanan ang kasalukuyang isinusulong sa likod ng mga screen at sa ilalim ng mga algorithm. Sa pagharap ng mundo sa mga bagong anyo ng digmaan, mahalagang maging mapanuri at responsable ang bawat mamamayan, lalo na sa panahon kung saan ang isang larawan ay kayang baguhin ang takbo ng opinyong publiko at magpakilos ng milyong dolyar sa loob ng ilang minuto lamang. Sa gitna ng mga alingawngaw at pekeng tagumpay, ang tunay na tanong ay hindi kung gaano kalakas ang armas ng isang bansa, kundi kung gaano kalalim ang integridad ng pamahalaang gumagamit nito. Habang patuloy na isinusulong ng People's Republic of China ang imahe nito bilang isang modernong superpower na may makabagong kagamitang militar, dumarami naman ang mga ulat at pagsusuri na nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng ipinapakitang teknolohiya at ang aktwal na performance ng kanilang mga armas. Ang Chinese People's Liberation Army Air Force, PLAF, Navy, Plan, at Ground Force ay ilan sa mga pangunahing unit na sinasabing moderno na. Ngunit kapansin-pansin ang mga seryosong problema sa disenyo, tibay, dapat at pagiging epektibo ng mga ito sa aktwal na lamanan. Isa sa mga pinaka-ipinagmamalaking kagamitang panghimpapawid ng China ay ang Chengdu J-20 Mighty Dragon, isang 5th-generation stealth fighter. Ayon sa state media, ito ay may 2,000 kilometro combat radius at skin na kayang umiwas sa radar detection. Gayunpaman, may malalaking butas sa performance nito. Ang engine na WS-10C at ang inaasahang WS-15 ay kapwa kilala sa pagiging hindi maaasahan. Ang mga ito ay hirap tumagal sa long-distance missions at walang kakayahang mag-supercruise, isang mahalagang katangian para sa modernong air superiority fighters. Bukod pa rito, wala pa ring combat record ang J-20 at ang fleet nito na nasa 200 lamang ay hindi sapat para ituring na tunay na strategic threat. Sa papel, ang PL-15 air-to-air missile na may abot na 200 hanggang 300 kilometro ay lumalampas sa US AIM-120D AMRAAM. Ngunit nananatili itong untested laban sa jamming capabilities ng mga Western platforms. Samantalang ang PL-10 close-range missile ay katumbas ng AIM-9X, wala pa rin itong history ng real-time engagements. Samantala, ang isa pang fighter, ang Shenyang J-16, ay isang 4.5-generation multi-role fighter na maaaring magdala ng PL-15, PL-12 at iba pang ground attack weapons. Subalit ito ay walang stealth capability, dahilan upang maging vulnerable ito sa mga modernong stealth fighters ng Amerika tulad ng F-35. Pagdating sa naval capabilities, bumabahanga ng mga bagong barko ang Chinese Navy, ngunit ang kalidad nito ay malayo pa sa inaasam. Ang Type 003 Fujian aircraft carrier na mayang displacement na 80,000 tonelada ay sinasabing kayang magdala ng 40 eroplano kabilang na ang J-15 at ang experimental J-35 stealth fighter. Gayunpaman, wala pa itong natatapos na deployment at kasalukuyang nasa testing stage pa lamang. Ang mga lumang carriers gaya ng Liaoning at Shandong ay gumagamit pa ng ski jump launch system na lubhang nagpapababa sa payload capacity ng mga J-15 aircraft, karaniwang kulang sa fuel at armas pag-alis sa deck, dahilan upang kailanganin pa ng mid-air refueling bago sumabak sa misyon. Ang mga modernong destroyers tulad ng Type 055 at Type 052D
ay totoo namang may advanced radar systems at vertical launch systems. Ang Type 055 ay may 112 VLS tubes na pwedeng lagyan ng HHQ-9B surface-to-air missiles at YJ-18A anti-ship missiles, pati na rin CJ-110 cruise missiles na may abot na 1,500 kilometro. Ngunit sa kabila ng makapangyarihang arsenal nito, nananatiling hindi pa nasusubukan sa aktwal na naval conflict ang PLAN. Wala pa silang nasasalihang sea battle, at ang kanilang carrier air wings ay halos kalahati lamang ng isang American carrier group. Ang pagkakaiba ng training sa pagitan ng Chinese naval aviators at ng mga US Navy pilots ay malaki, lalo na pagdating sa blue water operations at coordination sa live combat. Sa larangan ng ground warfare, isinusulong ng China ang Type 99A main battle tank at ang mas magaan na Type 15 light tank bilang sagot sa American M1 Abrams. Ang Type 99A ay may 125mm main gun at active protection system, ngunit nananatiling dehado sa fire control system at reliability kumpara sa pinakabagong M1A2 SEPV3 ng Amerika. Ang mga engine at sensors ng Chinese tanks ay hindi makasabay sa gyera na nakadepende sa mabilis at coordinated na maneuver warfare. Dagdag pa rito, ang kanilang autoloader system ay tinuturing na delikado, isang man-eating death trap, na pwedeng pumutol ng kamay ng operator kapag pumalya sa loading process. Pagdating sa infantry weapons, ang karaniwang gamit na QBZ-95 bullpup rifle ay inilarawan na parang laruan kaysa sandata. Ang replacement nitong QBZ-191 ay unti-unti nang ipinapamahagi, pero ang palaging pagpapalit ng primary weapon ay nagdudulot ng kaguluhan sa training at proficiency ng mga sundalo. Ang combat kit ng isang Chinese soldier ay nagkakahalaga lamang ng $1 hanggang $2,000, malayo sa $17,000 na gear ng isang American soldier. Kasama na rito ang night vision goggles, advanced communication equipment, at top-tier ballistic armor. Ang pahinaan ng kanilang body armor ay isa pang issue na naglalagay sa panganib sa mga sundalo sa aktwal na labanan. Ang isa sa pinakamatinding problema ay ang kakulangan ng aktwal na combat experience. Wala pang air war na nasalihan ang PLAF. Wala ring full-scale naval engagement ang plan. At ang PLA Ground Force ay huling lumaban noong taong 1979 sa Vietnam, kung saan sila ay nadurog sa kabila ng numerikal na kalamangan. Ito ay nagpapakita na ang Chinese military hardware, gaano man ito kaganda, sa parada o sa brochure, ay nananatiling hindi subok sa tunay na digmaan. Sa kabuuan, malinaw na ang Chinese military hardware ay may seryosong problema sa pagitan ng ipinapakitang imahe at ang aktwal na kakayahan. Sa larangan ng modern warfare, kung saan ang bilis, koordinasyon at reliability ng kagamitan ay mahalaga, hindi sapat ang dami ng armas o ang laki ng budget. Ang tunay na sungatan ay kung ito ba ay mapagkakatiwalaan sa gitna ng kaguluhan, sa loob ng fog of war. Sa ngayon, maraming mga eksperto ang nagsasabing malayo pa ang lalakbayin ng PLA upang masabing ito ay ka-level ng mga battle-tested na puwersa ng Amerika at ng NATO. Sa kabila ng malawakang modernisasyon ng People's Liberation Army o PLA, nananatiling sagabal sa kanilang pagiging isang lehitimong global military power ang malalim na kabulukan sa loob ng kanilang sistema. Ang ideolohikal na pagkaalipin sa Chinese Communist Party, ang kawalang kakayahan ng command structure at ang talamat na korupsyon ay bumubuo sa pangunahing kahinaan ng buong institusyong militar ng China. Ang PLA ay hindi isang hukbong bayan, kundi isang armadong unit ng Partido Komunista ng China. Isang katotohanang may malalalim na implikasyon hindi lamang sa disiplina ng tropa, kundi pati na rin sa pagiging epektibo ng kanilang operasyon sa oras ng krisis. Hindi gaya ng mga sandatahang lakas ng mga demokratikong bansa
tulad ng Estados Unidos na sumusunod sa civilian chain of command at pinamumunuan ng konstitusyonal na gobyerno. Ang PLA ay direktang kumikilala sa Central Military Commission na pinamumunuan mismo ni Xi Jinping. Ang Partidong Komunista ang may ultimong kapangyarihan sa lahat ng antas ng operasyon. May mga political officers o commissars na nakatalaga sa bawat unit upang tiyakin na ang mga desisyon ay nakaangkla sa interes ng partido, hindi ng militar. Ang ganitong overlap ng political at military command ay kadalasang nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, mabagal na desisyon at kawalang linaw sa chain of command. Isang recipe para sa pagkatalo sa aktwal na digmaan kung saan ang mabilis at tamang desisyon ay mahalaga. Isa sa mga pinakamalinaw na sintomas ng kahinaang ito ay ang mababang kalidad ng leadership sa PLA. Ang mga promosyon sa loob ng organisasyon ay madalas na hindi batay sa galing o karanasan sa larangan, kundi sa political reliability o kung gaano katapat ang isang opisyal sa partido. Dahil dito, maraming senior officers ang walang sapat na kakayahan upang mamuno sa labanan. Dagdag pa rito, matagal nang umiiral ang kultura ng pagbili ng ranggo at posisyon, isang sistema ng katiwalian na mas kilala sa bansag na cash for stars. Ang mga ranggo ay nabibili, hindi kinikita sa pamamagitan ng merito o sakripisyo. Sa ilalim ng administrasyon ni Xi Jinping, ilang pagsisikap ang isinagawa upang tapyasin ang ganitong mga gawi. Ngunit ito ay kadalasang ginagamit hindi bilang tunay na reforma, kundi bilang pampolitika ring purge laban sa mga hindi kaalyado ni Xi. Noong taong 2023, daan-daang senior military officials ang tinanggal sa serbisyo, kabilang na ang mga general sa Rocket Force Division dahil sa mga kasong may kinalaman sa pandarambong sa budget para sa missile program. Ang mga pondo para sa R&D, maintenance, at training ay nasasayang lamang sa mga pekeng kontrata at ghost projects. Resulta nito ay ang pagbagsak ng kalidad ng mga kagamitan, mga missiles na hindi lumilipad ng maayos, armor na butasin, at communication systems na madaling masira. Hindi lamang kagamitan ang naaapektuhan ng katiwalian, kundi pati na rin ang moral ng mga sundalo. Habang ang mga mataas na opisyal ay lumulubog sa luho at pera, ang mga ordinaryong sundalo ay nagsusuot ng sirang uniforme, nagmamartsa gamit ang sapatos na madaling mapigtas, at nag-eensayo gamit ang luma at depektibong rifles. Ang trust at respeto ng tropa sa kanilang mga commander ay nawawala at ang espiritu ng pagkakaisa at disiplina ay bumabagsak. Sa isang modernong digmaan, kung saan mahalaga ang cohesion ng unit, ito ay isang napakalaking disbentahe. Ang kabulukan ng sistema ay may kasaysayang hindi maikakaila. Ang Chinese invasion ng Vietnam noong taong 1979 ang isa sa mga pinakamatinding halimbawa ng kabiguan ng PLA sa aktwal na labanan. Sa kabila ng pagkakaroon ng 600,000 tropa at mas maraming kagamitan, natalo pa rin sila sa mas maliit ngunit mas battle-hardened na puwersa ng Vietnam. Gumamit ang PLA ng mga lumang Soviet-style tactics tulad ng human wave assault na madaling binura ng guerrilla tactics ng Vietnam. Ang kanilang logistical support ay bumagsak, ang mga tangke ay na-stuck sa putikan ng kagubatan, at ang command structure ay paralisa dahil sa kawalan ng flexibility at inisyatiba. Halos 60,000 sundalo ang namatay, at ang labanan ay nauwi sa pag-atras ng China habang ipinagmamalaki pa rin ang tagumpay. Hindi lamang ito isolated incident, maging ang mga border skirmishes laban sa India noong 1962 at 2020 ay nagpapakita ng parehong patterns: kakulangan sa logistics, mabagal na reaksyon, at taktikal na kahinaan kahit na may numerical na bentahe. Mula rito, nagsimulang mapagtanto ng mga lider militar ng China ang pangangailangang baguhin ang kanilang organisasyon. Noong taong 2015, sinimulan ang restructuring ng PLA sa pamamagitan ng paglikha ng Theater Command System na katulad ng sa Amerika.
Ang layunin ay panisahin ang operasyon ng air, land, sea at rocket forces sa ilalim ng isang integrated command. Ngunit sa kabila ng reformang ito, nananatili pa rin ang malalim na divisyon sa pagitan ng mga sangay at ang kawalan ng epektibong joint operations. Ang mga inter-service rivalries at turf wars ay madalas pa ring nagiging hadlan sa epektibong pakikipagtulungan. Sa larangan ng joint warfare, ang Estados Unidos ay may 70 taon ng karanasan, mula sa Korea hanggang Iraq, samantalang ang PLA ay kasalukuyan pa lamang natututo sa pamamagitan ng mga scripted na joint exercises. Sa mga simulasyon at military drills, madalas ay planado at hindi realistic ang senaryo. Kapag dinala ito sa aktwal na bigmaan, ang kakulangan sa flexibility at real-time coordination ay maaaring magdulot ng malawakang pagkatalo. Ang kabuuan ng problemang ito ay isang sistemikong krisis. Ang mismong estruktura ng PLA bilang tagapagtanggol ng Partido Komunista at hindi ng mamamayang Tsino ay nagdudulot ng kawalan ng accountability. Hanggat ang political loyalty ang batayan ng promosyon at ang korupsyon ay isang batayang bahagi ng operasyon, mananatiling banta hindi lamang sa mundo kundi pati na rin sa sariling bansa ng China ang pagkakaroon ng isang mabigat ngunit bulok na sandatahang lakas. Sa panahon kung saan ang giyera ay hindi na lamang laban ng baril at tangke, kundi ng impormasyon, integridad at profesionalismo, ang PLA ay tila isang dambuhalang kinakalawang sa loob, malaki sa panlabas, ngunit walang saysay sa gitna ng tunay na labanan.